Isang pinagpalang araw po sa inyong lahat. Tayo ngayon ay makikinig sa salita ng Diyos. At sana po ito ay tunay na maging gabay sa isang buhay na ganap, isang buhay na kaaya-aya. Si Father Mario Sobriwanite po ito, kasama ninyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, nang dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Pilipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, "Sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao?" At sumagot sila, "Ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako?" Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, "Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Mapalad ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan, at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot sa langit." At mahigpit niyang tinagubilinan ang kanyang mga alagad na huwag sasabihing siya ang Kristo. Pagsasadiwa. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Kung titingnan natin, kapag mga taong walang malalim na relasyon kay Jesus ang tatanungin natin tungkol sa Kanya, ay iba't iba sila ng sasabihin. Ngunit nang si Pedro na ang sumagot, tiyak niya na siya nga si Jesus, ang Mesiyas. Nakatitiyak si Pedro na si Jesus ang anak ng Diyos. Dahil hindi tulad ng iba, si Pedro ay namuhay ng malapit kay Jesus. Si Pedro ay nagtungo kung nasaan si Jesus. Nakilala niya si Jesus dahil binuksan niya ang kanyang puso sa paanyaya ni Jesus ng ugnayan at pagsunod. Ang inyo pong narinig ay mula sa isang ama na walang hangad kundi ang kabutihan ng kanyang anak. Sana po ang ating pong narinig ay hindi lamang napakinggan, kundi mamutawi din sa ating mga labi bilang isang napakagandang balita para sa buong sanlibutan. Father Mario Sobriwanite po ito, All for the Gospel.